Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened to me by the Lord, I had no rest in my spirit because I did not find Titus, my brother. But taking my leave of them, I departed for Macedonia. 2 Corinthians chapter 2, verse 12 and 13. The lack of rest. Magandang umaga, Taguig City. Pastor Jim Tarug po at ito ang source of strength. The lack of rest. Kung kayo po ay nasa puntong meron kayong pagpapasya na gagawin at nangangailangan kayo ng guidance kung saang direksyon kayo pupunta, sa talatang binasa po natin ay merong napakagandang paraan ang Diyos kung paano po tayo ginagabayan. Kung si Kristo Jesus ay tinanggap nyo na bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, nasa inyo ang banal na Espiritu na maaring mangusap at magbigay ng guidance sa inyo kung sakaling may mga pagpapasya kayong gagawin. Katulad po dito, ang pangangaral ng gospel, sabi ni Apostol Pablo, ay isang bukas na pintuan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Subalit nung siya ay nasa Troas, he lacked the rest to do it. Yung lack of rest in his spirit is like a voice of God speaking kay Apostle Paul na sa puntong yon ay hindi pa napapanahon para ipangaral ang gospel doon sa Troas. Maganda po ang ipangaral ang gospel, no? Pero kung sumigi si Apostol Pablo at ginawa yon, malamang sa halip na mapabuti ay napasama pa siya. Ganon din, kung tayo po ay gagawa ng pagpapasya at sa ating analysis, itong direksyon na tatahakin natin ay very advantageous sa iyo. But if you do not have the rest in your spirit, wag niyong gawin. Baka malugi lang kayo, masayang yung panahon at resources na gagamitin nyo sa pagpapasyang yon. A similar experience was recorded by the Apostle Luke. Si Luke, nag-record din sa Acts chapter 16, verse 6 to 7, kay Apostle Paul din ito. And let me read. Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Gusto ni Apostol Pablo na ipangaral ang salita ng Diyos sa Asia, pero pinagbawalan sila ng Holy Spirit. Probably the same kind of speaking, yung lack of rest. And then, after they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia. So, ganun din. Sa Mysia at Bithynia, the Holy Spirit did not permit them. Kaya, kung tayo po ay merong pagpapasyang gagawin, wag tayong magpadalos-dalos. Kailangan natin ng guidance at ito ang isang magandang paraan na pwede nating gamitin para tayo ay magabayan. Meron ba akong kapayapaan sa aking puso para gawin ang pagpapasyang ito? Kung wala, ay wag nating gawin. Isang magandang policy po sa aking sarili na aking ina-adapt ay ito. When in doubt, don't. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa amin upang kami ay gabayan. Lamang ay kailangan kami ay maging sensitibo sa banal na espiritu, sa tinig ng banal na espiritu. Maraming paraan na ikaw ay maring mangusap sa amin
At ito ang isang napakagandang pamamaraan na ipinagkaloob mo sa amin. If we have the peace of God in our hearts, then we can go and make that decision. So balit kung wala ay hindi, Panginoon. So I pray, Father, sa amin po dito sa Taguig City, lalo na sa aming mga leader, kay Mayor Lino, kay Vice Mayor Ading Cruz, sa aming mga konsehal, sa aming mga kapulisan, mga otoridad na inilagay mo sa taas namin, we pray that you will guide them. Likewise, Lord, na magkaroon sila ng ganitong ability, sensitivity to the Holy Spirit. For then, sigurado ang tagumpay at ang pagsulong towards progress ng aming syudad ay makakamtan. Pagpalain mo po ang aming mayor, ang aming mga leader, ang buong Taguig City. Si Congressman Alan Peter Cayetano, kasama ni Congresswoman Lani, at si Senator Pia. Bless also our President, lalong-lalo na ang aming Presidente, Panginoon. Grant it na siya rin ay maging sensitive to the Holy Spirit, to listen to the voice, so that at all time, when making decision that will affect our country, ay accurate at beneficial yung pagpapasya na kanyang gagawin. Salamat po, Ama, sa iyo lang ang kapurihan at kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.